Almighty, we praise you, we glorify your powerful name. For this another wonderful day, I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Father, I pray for our benefactors, donors, partners of this ministry. Bless them for their faithfulness, loyalty, and generosity for the sake of the gospel. Father, please bless our Roman Catholic Church authorities, our government. Bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable, TV Valencia, all our Bantay radio stations in some towns. Bless all our towers, frequencies. Bless, Father, our satellite ministry, CCTN. Bless all our staff, management with Boss John Daniel and the board of directors with Boss Ligay and their businesses with the GD Caligan Foundation Incorporated. Bless all our dreams, plans, activities, projects, businesses. Bless my loved ones, Almantia, protect them, bless them, heal them, and the closest people in my heart who work with me at the back of this camera. Panalangin islang tanamahan. I claim in Jesus' mighty name for more miracles, healing, abundance, prosperity, favor, surprises to come down to each one of us. As I pray, Father, panalangin ang tanan nga nagtanaw sa telebisyon, nagsunod sa radyo, sa internet o sa nakadiyang mga pamantalaan. Let them feel your healing presence sulod sa ilang kasing-kasing. Panalangin islang tanan, Amahan. Father, in Jesus' mighty name, I claim also for the dissolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hate, and satisfies, worries, all our sins. Father, please dissolve. Please heal us. I pray, Father, that you may touch each one of us one by one. Laban ng sakit sa ulo, utok, matalong baliw, kasing-kasing sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscles, sa bukog, sa panit, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, those who have psychological problems, emotional problems, nervous breakdown, those, Almighty Father, who have hypertension, hyperacidity, undiagnosed diseases of our physical bodies. Father, please redeem us into good health. Come, Holy Spirit, touch us, heal us, empower us, shower your wisdom to each one of us. Enlighten us. Santa Maria, San Jose, Pula Antones, Marcangel, Marcangelis, mga santo-santa sa langit, our venerables, loved ones in heaven, please pray for us, be with us. In Jesus' mighty name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw, sumala ni San Marcos, Kapitulo 10, 13 ngadto og 16. Gipanalangina ni Jesus ang mga bata. May pipila ka tao nga nagdala og mga bata ngadto kang Jesus aron sila hikapon niya apan gibadlong sila sa mga tinunan. Sa pagkamatikod ni Jesus niini, nasuko siya ug giingnan niya ang iyang mga tinunan, pareha kanako ang mga bata. Yaw sila pugi kay gingarian sa Dios ilas sa mga sama ni ining mga bataa. Timan ininyo kini ang dili mo dawat sa paghari sa Dios sama sa usa ka bata dili may sakop niini. Unya iyang gipangugos ang mga bata, gitapion ang iyang makamot kanila ug gipanalanginan niya sila. Today, we are remembering Walburga was born in Devonshire, England around 7th century. She was the daughter of Wisason, chieftain, and sister of Saint Willibald, and Walburga was educated at Wimborne Monastery in Dorset, where she became a nun. Saint Walburga
was appointed abbess of both monasteries by her brother Willibald, who was then bishop. She remained superior of both men and women until her death in 779, 7th century. Legacy, faithfulness, being the abbess. Speaking of abbess, siya mo'y nagdumala sa monasteryo, sa mga madre. Abot, mao na nagdumala sa mga monasteryos, mga laki. Like here in Hagna, St. Anthony of Abot, he is called Abot because he led the monks or the monasteries in his time. St. Walburga led also her conans until her last breath. People, this reminds us, one of us, faithfulness for whatever assignments that God entrusted to each one of us. Sa unsay mong trabaho, ordinaryo man na, madinagko man na, bugat managaan man na, faithfulness matters. Faithfulness means kining loyal ka, matinud-anon ka sa unsay assignment nga imong gibuhat nining kalibutana. Because Sirach 33 verse 11, ang matagtao ning kalibutana dunay assignment na ay gimbuhaton, na ay tahas ug ang hagit sa Ginoo. How faithful are we in performing, in doing it day by day sa atong pagpanaw dining kalibutana. Faithful ba kas unsay gibuhat nimo? Faithfulness means consistent ka, persevering ka. You continue doing it no matter what. That is faithfulness. Mo nang try to look at your individual life. Have you done this, what you call faithfulness in your life? Kanang matudanon ka, makanunayon ka, persistent ka. Mao ni ang definition sa faithfulness. Ug mao ni ang gikasantahan ni St. Walburga. She was very faithful in her assignment. Isip abbess sa kauban niyang mga madre. St. Walburga uban ni St. Willibald, iampo mi mahimuming faithful kung sa among assignments ning kalibutana, amo ning himuon sa tumang kalipay pagmaya puno sa gugma. Pray for our healing, miracles, surprises, enlightenment, prosperity in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Our line for today: live each day as if your life had just begun. Johann Wolfgang von Goethe, author. Ingon siya, buhing matagadlaw ang imong kinabuhi sama nga maupay pagsugod nimo sa unsay imong gibuhat nining kalibutana. This is in line to a certain principle in life. Whatever you do, think that it is your first and last day in doing it. Meaning, give your best. Do it excellently. Ug mao sa ang gingos author Johann Wolfgang, live each day as if your life had just begun. Pagpuyo ning kalibutana nga sama nga maupay pagsugod nimo. Kay our normal feeling, it's our naturalism nga pag mao pagsugod sa usa ka butang, excited ka ta. Pero ang dakong katingad-an in the long run, layon man ta, kapuyon man ta, mawadaan man ta gana, di naman ta ganahan mo continue, maayo lang ta sinugdanan. Ngunang, you know what, life is like this. It's not about when you start, but life is about
how you finish it, how you fulfill it, how you do it, dining kinabuhi. Di na magmatter giun sa pagsugod. Ang Ginoo nagtan-aw kung saon nimo na pagtapos. Why? One of our weaknesses, excited ta basta bago pa. Pero magkadugay gali man din na lang kapuyo na. Ingani ra ba sa mga trabahante pag mga apply halos muluhod na lang paduluoy. Pero ganing magkadugay na, matupad na, wa na, libako ng ilang employers, ilang agalon, ilang amo, ilang supervisors, managers. Way grasya, kay sige magpanaot. Kay kung sige gali kag panaot, sa unsay di nimo ganahan mo, sumbalik mo na nimo, mo nang imbis, grasya, disgrasya. Taboy di. Mangunay kag agalon, employers nimo, atakeo nimo, wagi kay grasya. Pero ngano kaha sa pagpang-apply nato, halos muluhod na lang aron dawaton. Pero tagaan nagalig pribileyo, opportunity, ngano kang mausog man pud ang atong kinaiya. Tungod kay ang ato mangong weakness, excited ta basta bago pa. Sa bisan unsang butang atong gibuhat, bisis kami niyon usahay, dahil excited, sus kasal diri, kasal dito, gasto diri, gasto dito, abutan lagwan niya, ragbuwag na. Kaya nakakita na siya unsay kalidad siyang kauban. Ingana ba ya ang kinabuhi? Natin plano, sugod rin, excited ta. Kadugayan, wa na, surrender na, wa tiwasa. Niya sa akong zodiac sign, being Gemini, you know what? One of my weaknesses, kanang kusog kumusugo daw, pero di ko ganahan mo tiwas. Ako ginang sigig tanom sa kong utok, if really this is true. Naganahan ra ko magsugo, di na ko tiwason. Mao nang ako nang gihimo nga patterns kong kinabuhi. Whatever nga akong isugdan, gusto ginako ng tiwason. Gusto nako ng humnon. Kaya mao ko niya akong weakness. You know what? Weaknesses are part of our body system, of our lives. The important, you know what? Sa atong weaknesses, the importance of our weaknesses, rather, kabalo mo, kanang kaila ka sa imong weaknesses, kaibaw ka sa imong weaknesses. Aron imo nang matambalan, you can treat it along the road of your journey. Ingani sad ka importante ang atong mga kauyangas kinabuhi. Kay mao ni ang magda nato sa humbleness and humility in front of God na siya ang atong gikinahanglan tungod kay doon na tayo mga kahuyangan sa kinabuhi. You know what? There are times as I go on in our ministry, you know what? I'm preaching already the gospel for 17 years more or less because I started preaching at the age of 15. Kabalo mo, may mga panahon nga ma-feel na kong gikapoy na kugwali. Kapoy na kong pagpanudlo, kapoy na kong padyon-odyos mga tao sa panibot. Nya, usahay, kapuyon po kasi imong kagalingon. Kapuyon ka saon sa imong gipanghimo. Kaya mo kung sa akong gibuhat? Akong ibalik lantaw when I was 15, the excitement of my heart, the burning fire of my soul, nga niadtong mga panahon na, daw gadilaab ang akong kasing-kasing nga magwali when I was in Alicia. Another instance sa panahon nga I know nga apil ko nga magwali sa one of the radio stations here in Hagna sa Catholic Faith Defenders Arena before. Daw ako katulog tungod kay excited ko na magtudlo magwali via radio station. O tay pirmi na akong hinumduman. Tungod kay mao to ang moment nga misilaob ang akong galamhan. Og mao ni gingon sa power line, puy-ing matag-adlaw nga sama nga maupay pagsugod nimo kay excited ka magsugod.
Muna kung maluya mo, balik lantaw sa panahon. I-refresh ninyo ang mga panahon nga excited ka sa pagbuhat sa usa ka butang. Panahon naluya ka, balik ka lantaw ang mga panahon nga gusto kang muhimo ning butanga. Nga ang pasyon sulod nimo gadilaab, gasilaub. Mao ni ang ibalik lantaw sa imong kinabuhi in order day by day you are courageous to continue to do the right things sa imong kinabuhi. Tungod kay pag magkadugay gali kapuyon ta. Mao sa nga akong ikadlukan. Tingali mabot ang adlaw nga kapuyon ko, totally ma-burn out ko, ma-depress, ma-frustrate. Di na ko ganahan pa magwali. Ako nang ikadlukan sa nanglabay mga panahon. Pero may numduman ko sa mga panahon nga diin excited ko na magtudlo sa Ebanghelyo, magwali sa pulong sa Ginoo. Mao na ang kanunay na akong gihinumduman. Mao nang honestly, frankly speaking, ininggingon ni Johann Wolfgang, live each day as if your life had just begun. Mao ni akong gi-practice na sa dugay kapanahunan. I consider nga tanan akong gibuhat tingali mao'y una o katapusan na. If you will think like that, you're obliged to do your best. Kaya na sa prinsipyo nako kanang mantiniran mo nako ug wali, mantiniran mo nako pangalagad, mantiniran nako usa ka buhat, mantiniran nako ang unsay akong mga plano, mga proyekto, advocacy. No. Di na kaya sa kong konsensya. Munang today, we're reminded by our power line nga matag-adlaw, matag-karoon niya na kay moon isipa nga mao pagpagsugod nimo. Kay diha man gus pagsugod naa ang gitawag og excitement. Thank you, people of the living God, for joining us. I would like to express my heartfelt gratitude to all present givers like Mildred Bitancor sa Abonatassia, the walking store of Gindulman. With Ramir, salamat kayo, Dunya Mildred. Kaubang Manuel Ogteres, Gimbuas ko Gindulman. Astrel Tarot, grupong Inang Irene, Ugagaw Chupi, thank you so much. Silingang Domig Judith, atong givers sa GD Foundation, sinako ng ilang ihatag. Then, Animus of Kayang, Media Ampong, Victor Galindis, Mrs. Lia Otsabilio. Ako sa na-discover nga kinis Otsabilio, monthly giver na to ni. Salamat kayo. Carmen Galindis, Pidilic Abusio, Primo de Taipa, Duning Galintis, grupo ning Adilimit. Salamat Adilimit. The President sa Disabled People of Garcia. Dr. Pedro Russell, Doctor of Medicine sa Garcia, Manuel Fira sa Tugas, ubas mga yuma, kumusta? Nay Maria, uban ni Tayboy, Nay Duding, uban ni Elaine, Christopher Kiara, the whole family, thank you. Teresa Ukay, happy birthday sa iyang Bana Sulpicio Ukay. Bana is mga politikos duero. Animus of Canulao, thank you. Pagpalain. Then, Titong Sailon, sa Pahina, Tapa Dinay Kura, Iaprig Ampo, Pamilyang Bilgings, Bispring Ilimon, Jojo Jane Uclida, Francisco Alberta Uclida of Alewan Duero, salamat kay ninyo. Captain Vicente Carpio, donor nato sa GD Foundation, Kapitanis Bungamar atong higala. Grace Oclaret, Calixta Olayer, Laureana Saul, Bilis Sidra Olayer, Angela Cagas, grupo ni Pasca Bunok, together with Anonymous of Bunga Ilaya. Donor Galarion, thank you. Anonymous of San Miguel Cable Office, Gikirop, thank you. Hilda Gagampang, salamat. And Kiriko Ranyeses, thank you. Animos of Cantagay, Juin Sibos Quality Sugbos Bis Frozen Foods Products available sa Altia, Ordias Calusa, Chicken Barbecue Tapad ni Bilyong, Motor Parts and Construction Supply. Sila mo nag-supply sa itong proyekto karon. Salamat Bilyong for your consideration.
And Kim Adela Balan, thank you. Tayo na tayatan sa Global 1 Global 2, uban ni na Fortunata Francisco Guldi. Diya sa Anda, uban ni Naiwanag Arnel, Calixta o Gistril Makinano. Keep praying for the Soul family. Haligi nato also from Anda. Ubas mga Riwa diya. Salamat. Dool diya sa Anda di Boracay. Kang Boss John, Boss Ligaya. Dagoplo Music Tutorial, tanang klaseng instruments kamao si Junita Guplo, and watch services tanang klaseng relo pwede ayon tanang accessories na ana mo sa Triumph sa atong public market. And also Kagawad Tuni and Flora Godilia, present municipal councilor kaubaning Lito Castulo, sa itong mga pinalanggang pamilyas, mga school diya. The whole family of school also nagtabang nato. Salamat kayo, municipal councilor ni Sagindulman. And PG Brothers Agribit Supply, John Boy Maribel Budbud, thank you for joining us. Asteria Galido, Bibi Willie Galgo, and also thank you Alan at Bed Sibilia. O sa tanang mga nagplanong mo padayon og tabang, thank you daan. Today is the opening sa Troy Doors Restaurant or Eatery, Tapanes Altia Business Center. Diha gyud sa eskina padung sa Lunoy, dos Ilihan, Foothill, or diha dos atong tennis court. Fine. Troy Doors Restaurant, Tapad ni Altia. Tapad mi. Then, happy birthday to Johnny Agdal sa LTO Foreign Trading, pinanagang Banang Maylin, kaubang Edita, Bilicario, sa Bunga Ilaya. And happy birthday also again, Sulpicio Ukay. And thank you, people of Mahayag, San Roque, Mabini, kauban ni Boss John, Boss Ligaya, sa atong mga volunteers. Nakoy bagong kauban ron, sinay Pirlado. Uban itay na Ate Fee Akas. Parinti na ko yung kapikas ani. And some more. Bago di po si Mercy Saulan. Ni uban nato kagahapon. Uban pa nato makuyog ng mga volunteers. Kaubang Inching. Salamat ninyo for joining us. Cresons, thank you so much sa inyong pagbudlay, pag-andam sa tanan with Minty. Tanan, nga nagtabang, nag-assist, thank you so much. Nag-drive na to gapon si Pio, one of the staff sa atong San Miguel Cable Network. Salamat kayo, barangay officials of San Roque Mabini, sa ilang tanang mga magtutudlo, o sa tanang maginikanan. Very wonderful event yesterday, you know what? Ngilngay kayong preparation together with their principal, akong paisano, si Rodsel Agad, taga Alicia also. Muraga pista gahapon ang Mahayag Elementary School tungod sa presensya nato o sa GD Kiligan Foundation Incorporated. Hopefully, by next month, we can continue doing it, and our prospect place will be here in our beloved town, the land of my ancestors, Sagna. Boss John Daniel told me, kung mahimo, mag-focus ta diri Sagna, magtutuyok mi sa lungsod Sagna para imamaton mo ako mga minahal nga mga kababayan nining lungsod Sagna. Kauban si Boss John Daniel, si Boss taga Lunoy, ako taga Alicia, pero akong lulog-lula, taga-Hagna. Kaya ang lakaran ug akas, gikan nagtaas, Hagna. Right? Mao nang tinuod. Altia displays the following. We have pure tablia, cookies ni Crison, Spans Carolina, Beauty ni Dita, Lugmala ni Sammy ug Jerry. Then, cookies ni Crison na dito. Pwede mo mang-snack. At sarang Adonis ug Dolores. Akong libro available dito.
We have also groceries. We have lechon manok, your fall in love at first bite. Then luto ay laging bago. Manok ay laging bago in courtesy of Cinderella Fresh Chicken. Nanatay limpo everyday. Try mos limpo saltia. Kay ang pamilyas mga tan diri sagna, if you want to know, halos kada adlaw gapalutog limpo saltia. Meaning kampante sila sa atong timpla. Muluto tagulos baboy, pato, pabo, limpo, biseng manok. Kanang inyo ba among lutoon? Nya son natay i-offer nga fried chicken. We're still preparing for that. Meaning ang altia kumplito. Natay groceries, religious items, natay lechon manok, pagkaon, nya muluto ta natay fried chicken, natay limpo. Mo nang kumplito. Salamat sa mga nagmahal sa itong negosyo, misalig, nagpatronize, atong mga higala, mga kaparintihan, mga kauban nato sa itong ministeryo. Salamat ninyo sa inyong pagmahal sa atong negosyo. Somebody told me before, yun siya nga, di man daw siya katabang nato, financially sa atong krusada, sa atong ministeryo, sa kanginan, siya nagtuo na sa iyang pagpatunay sa atong negosyo, makatabang siya in that way. And he's right in doing it. Take note, kamo mga subscribers, kamo mga benefactors daning ministeryo, kamo mga nag-purchase sa negosyong boss o kining ubos yung alagad, kay unsay punuan may bunga, negosyantes boss, natakdan kining ubos yung alagad. Okay, tinuod. Kuhaan na gamay nga tipik para idugang sa atong mga activities. We have our environmental advocacy. We have our scholarship program. We have also our advocacy for the less fortunate, sa mga kabataan, sa mga ginikanan. Why na lang makadugtong tabisag kas ang kananan. Right? Mao na siya ang akong agda ninyo. Ang altia natapad sa Silakay Bulkasing Siap, in line dia sa Dutibit. Romjic Rygods, thank you for tuning in. Those traffic light. Monterrey, thank you. Ortiz, thank you for tuning in. Bibiliksyonis, salamat kayo for working too hard at the heart of our public market. Tanang painitan, diya sa second floor, Bahamonde, dol kang Rick Mill Parlor, Asilis Body Fitness Gym, na sila mga beauty products dagan. Niya ako ang una nilang sampulan pag na mga bagong products na adto mo try. Tanang nagpatingog sa Eskinita wherever you are, here in Agna and somewhere in other provinces, pagpalain kayo for following this ministry. Thank you for campaigning. Namamati sila, maminaw sila. Samara nga ikaw nagwali. If you can invite anyone to listen to me. Samarang ikaw nagwali, kay ikaw may nakaingon na naminaw sila. And thank you for campaigning for more benefactors na musuporta ni ining maong ministeryo. Take note, we have an obligation in running this ministry. We have our radio, TV, newspapers, internet, local, and satellite. We spend a lot of money here. This is the truth. We run this using money. Mao nang ako, practical ko nga nangagda ninyo to be part, to continue, to be faithful in your generosity, para di ko bugatan o di ko lisdan. Mao ni ang akong agda ninyo always. Uban ako, Engineer Ronnie Ampo, tanan nga nag-ampo, pre-warriors, nagsunod, wherever you are, wherever you are, may the blessings of the Almighty Father be upon to all of you. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa pagbadlong ni Kristo sa iyang mga tinunan for a certain mistake, wrong move, tungod kay ang mga disipulong Kristo namadlong sa mga ginikanan na nagbitbit og mga kabataan nga dili ipaduol ngadto ni Kristo. Nya imingos Kristo, pasagdi na sila. Kayang gingarian para kanila. My point is like this.
Pag ikaw day mahimong instrumental or mahimo ka nga tool, mahimo ka nga obstacle barrier for anyone nga dili makaduol sa Ginoo, you are accountable. Nakitulubagon. Like in our gospel, Jesus got angry and in fact reminded his disciples not to do it again. Kung nahimo kang babag for anyone, nga imbis ka ng tawhana, makapangalagad, makapangginoo, mo prosper, mo asinso, manindot ang kahimtang sa kinabuhi, manindot ang iyang dagan sa kinabuhi. Kung ikaw mao ang obstacle barrier, tinglan ka. Kung arita sa legal arena, pag nagli crime, unya imong taguan ang tanang ebidensya, concealment of all evidences ang term na. Unya na search warrant, imong isibat ang warrant, kay di nimo gustong dakpo ng tao, or i-search di mo, obstruction of justice na ang term. Ingana sa may tabo nato, if we are obstacles, barriers, pader, wall, babag, for anyone, nga pwede untang may balik sa sabakas Ginoo, pero imong gibabagan. Unang I would like to remind all of you, kamo nga mga kusog kaayong masina, tang bisan kinsa, nga ni prospers kinabuhi, niya, ng Ginoo, ng alagad, to the extent nga inyong dauton, libakon, inyong pakasadon, aron ma-discourage sa unsay yang gibuhat nga maayo, imbis suportaan, imbis encourage, imbis siya i-cheer up, i-boast, tungod kay naningkamot na siyang magkinabuhing matarong, nang ginuuna, nagkinabuhing angayan, taganato, di taganahan. Kaya itong nauna, pagkaroling nun yung tawana. Kayong tawana, way angay. Instead, suportaan, taganato, atong i-oppose, atong i-criticize. Kabalo mo, ingon ba is Kristo, Matthew 23, kamo mga parisyo, tikpakaroon ingnon mo, nanudlo mo og langit, pero inyong gisiradaan ang pultahan. Ang makabos, di kaso dato ra. Maningon si Kristo, mga tigpakaroon ingnon gud mo. Ezekiel 3, it says, kung ikaw wa magpakabana sa matag usa nya na impierno, may tulubagon ka, oras na itaw nga imong gitabangan, may ganti ka. In other words, kung nahimo kang obstacle, babag, barrier, nganong uban wa kaduos Ginoo, na kay tulubagon. On the other side, on the positive side, sa kinabuhi nato as we go in our journey day by day, kung ikaw nahimo kang kaymanan ngang uban na hiduos Ginoo, gantihan ka. Biblically speaking, Santiago 5:19 ngadto 20, na kay reward, na kay award for inviting other people to come closer to God, to serve our God, to repent, to surrender. Ng ilang conviction, ng ilang faith, ilang ma-exercise na. Kaya matawana na duol sa Ginoo tungod sa imong efforts, gantihan ka. Luke 17 verse 2, kung ikaw nakaangin ining gagmayng bata nga may impierno, mayo pahikta nimong liog itambog as dagat. You know what the point of Jesus Christ? Kung nahimo kang babag. Now, my question is, within your families, are you a supporter sa usas membro sa pamilyang ng Ginoo, ng alagad? Or else ka ng membro sa pamilya nga interesado gyud mamati ni Edsel Clusas? Kay kabalo mo, I heard many feedbacks, nagi mga tao nga dili loyal ni Edsel, kundi loyal sa Ginoo. Ngano, kada adlaw gid sila nagatang sa tong wali. Are you supportive? Supporter ba ka ng inyong membro nga ng Ginoo, gustong mamati, gustong maminaw, nagatag og oras dining atong programa ng Ginoo na misimba na, gusto nang mutabang, supporter ba kaniya, or obstacle ka, barrier ka, opposer ka, opponent ka aning tawana? Na ba kay mga taong giasisan aron mahiduol sa Dios? Imong gilid, tabangan nimong makakumpisal, mahilugan,
gitabangan nimo nga makasal, mabunjagan, kini mao ang gitawag o pagpakabana sa atong isig kaingon. Nga imong asisan bang ilang spiritual needs, may reward ka ana. Pero gani, kung sige ra kag supak sa mga tao nga gusto mo simba, gusto mo tabang, gustong mamati sa ebanghelyo, sige ra kag kasuko ba? Si kag supak, si kag upos, may tulubagon ka. In addition to that, kanapong wa kay gihimo, kanang mura kag wa ba? Okay, pakialam sa mundo, naagay pong kay tulubagon for not doing the right things. That is sin of omission. You are omitting to do the right things. It is still a sin. Santiago 4:17. Munang mubabag ka, literally, nakitulubagon. Wa po kay muon, na po kay tulubagon. Pero nakahimuon, parang uban may doon sa Ginoo, na kay reward. Now, choose what you want in your individual life. You want accountability? Nga paninglan kas Ginoo, liable ka for doing nothing or for opposing anyone to come to God? Or gusto ka aning rewards from our Almighty God? May ganti ka kung nahimo kang kaymanan ng uban na lead ni mos Ginoo. Pero may tulubagon ka. There will be a great consequence for opposing anyone to come closer to God. And you are not born to become an obstruction. You are not born to become an obstacle. You are not born to become a wall barrier. You are born to encourage supposed to be sa matag usa nga mahimong nindot ang iyang kinabuhi. Mahimong positive ang iyang panaw. Mahimong nindot ang iyang pananaw sa kinabuhi. You are born to inspire. You are born to complete each other. You are born to help someone else. You are born to boast, to uplift anyone, labi na kadtong mga daon sa imong katilingban nga gipuyan. Mao ni ang rason nga gigama kas Ginoo para mahimo kang kahimanan. Aron ang uban ganahan sa nang kinabuhi, may duol ngadto sa Ginoo og samot. You are not born aron babagan ang uban. Aron idot ang uban, i-resize ang uban, pariglahan ang uban, biraw ng uban because of our jealousy. Nga murag di ta kadawat ko ng uban mangginoo because we want to do it alone. We are hurt if somebody are serving God, they are excelling in their efforts in serving God or in their daily life. May-excel sila, nindot ang ilang kinabuhi, sakitan ta. Mo ni rason nga no, nga di ta ganahan mo suporta ani matawana. Kabalo mo, naagian man nako. Nasakitan ko pag makakita kog tao nga niasinso, nindot ang kahimtang, nadato, nisikat. Nya sa una ba kita ka ng tawhana nga murag wa ra gid taon. Sakitan ko. Mura nang utana ko sa gulingon, ano sakitan makaidsil. Then you know what I found out, because nagjealous ko anang tawhana, na insecure ko. Nga siya maoy nakalamang. Pero you know what, one day I realize, kung usbo na ako nga kung palanaw, dako pag possibilities, nga mas labaw pa nga kumaangkon na matawhana in the long run. Munang presently, you know what, my heart is now what he called change, my mindset is change. Ngano, pag makakita gali kog taong ni asinso, nindot ang kinabuhi, ni prosper, niya nangalagad, natarong iyang kinabuhi ba? Nagbinutan, lipay kayong akong kasing-kasing, magulap-ulap sa kalipay. Kay mao man ang akong interest ngano nagwali ko, aron ang mga tao sa maninyo, ganahan sa inyong pagkaikikaw, pagkatao, niya, muduol sa Ginoo, mo serbisyo sa Ginoo. Pero kaniadto kita likog kahilan ako nga ni asenso ni prosper sakitan ko, ura ko na insecure ba. Nya naaman na nato. Pero kabalo mo kung grateful mo sa Ginoo tungod siyang panalangin sa uban in front of you, sooner or later iblis ka, panalanginan ka, paboran ka tungod
sa imong pagkamapasalamaton sa grasya sa ubang mga tao, sooner or later, it will come also to you. More than what He has given sa imong mga higala, silingan, kahila. Ang Ginoo mahimot nimo, ngay nga na kakasupportive ngadto kanila. Now, the bottom line of our gospel is all about being supportive sa uban. Sa ilang nindot nga kinabuhi. Take note, si Kristo got angry sa diyang nakita niyang iyang mga disipulo dili supportive sa mga bata na may duol ngadto sa iyang mga kamot, sa iyang sabakan. Meaning, ang Ginoo malipay pag supportive ka sa maayo, pero wa siya mosugo nimo nga itolerate nimo og supportive ka sa dili maayong buhat sa uban. Ang iyarang gustong makita supportive ka sa kayuhan sa uban. Supportive ka sa programa sa gobyerno nga maayo, supportive ka sa imong simbahan nga gipasakupan, supportive ka sa ministeryo nga imong giapilan. If ever you are joining on this ministry, God expects your continuous support, your being supportive nining atong krusada. What denomination you belong, religion you belong, God expects your what He called supports. God wants to see you being supportive. Sa unsay maayo. Nay nagbalay diha, silingan nimo yampo na mahuman iyang balay. Di kay libakon. Nagbalay na ng utang na. Nagbalay na ng luna. Maayo gani kay nagbalay ko ron wa inang libak. Wa gyud kadungog ng libak. Nauna nila kwarta sa mga tao gibalay ni Clusas pero wala. Luna sa kong asawa para makabalay mi. Usay ang tao imbis mo suporta nimo iduot ka. Kanang negosyo na. Di na mo dugay. Kanang tawa na. Papatan-buutan na pero nanay sindikato. Di ta supportive ba? Di ta malipay ba? Makita mga tao nga nindot lang kahimtang kinabuhi atong birawon. That is what we call crab mentality. Ang usa ka wang mamira pababa. Ano kay nga naman tang Filipinos, no? Ang mga Japanese, Chinese lahi man, ang ilang kauban ilamang birahon paangat. Kitang Filipinos birahon to pababa. Iduot, iwasan. Hantod muhagba. Mao nang the bottom line of our gospel is all about being supportive. Ikaw ginikanan, supportive ba kasi yung mga anak ug nay plano? Gawa siguro yung mga anak o magplano og minyog sayo, supaka, kaya di pa karapat dapat. Manguyabas ba while studying, supaka. Pero kung plano inyong mga anak, mangginoo, mangdiniyos, niya gustong magpari, magmadli, suporta Ingnan na lang sila kung saan ka masaya, basta maayo, suportaan ti ka. Mao ni ang point, ang mga disipulong Kristo, once and for all, made a wrong move. Ngano, they opposed the parents of the children to come closer to our Lord Jesus Christ, yung Kristo disipulo. Sa man ninyong gibuwan, nyo man nagibabaga ng mga bata, pareha na. Meaning, nahimos lang obstacle. Ang gusto din Kristo nga supportive ka, sa bisan kinsa, sa atong katilingbang gipuy-an, kung niangat sila, ninindot ang ilang panaw, kinabuhi, ng Ginoo, ng diniyos, munang kamong ginikanan, suportain ang inyong mga anak. Sa unsay plano nilang tama ug maayo. Sa ilang kinabuhi, nya kamong mga anak, suportain ninyo ang inyong maginikanan. Sa unsay mga maayo nilang pangandoy, mga plano, gustong mahitabo pa sa ilang kinabuhi. Inyong silingan, suportain ninyo sa unsay ilang mga gustong mahitabo. Dili kay sigitang discourage, sigita og hulhog, aron di natiwason, himuon, or sugdan ang unsay ang plano, kay mahadlo kang maurisan, mahadlo kang maawangan. Pero kung ingana gid imong kinaiya, di gyud ka makadawat og panalangin nga dako. Kaya ako nagtuo nga kanang nahitabo nga prosperity, favor sa mga tao sa imong palibot, gitugutas Ginoong imong makita, not because of accident, but God has a reason to test your hearts, to test your minds, to test your attitudes and characters. If you are grateful to Him,
because of what He has done niini matawhana sa imong atubangan. Maog ni ang akong ituan. Mo na makakita ko rog mga tawo nga sikat niya sinso nindot ang kaimtang na dato nakasakyanan sa una kay sakitan man ko. Yung karon may adlaw ra. Wa ko manganti. Lahi man ang manganti ka. Murag manimaos ba? No, that's not my point. Ang akong nauna deep inside ben ko may adlaw ra. Maabot ra ko aning dapita. Ngayon ko, Lord, thank you for blessing these people. For pouring your graces to these people. Nya, ang Diyos ka nalipay for what I am praying? Absolutely yes. Kay mao man ang gusto. Nga ikaw mismo supportive ka. Sawan. Now, kita kag di mayo, supako nimo na. Aw, ang Ginoo mahimuot pud nimo sa anak. Bravo, very good. Kay mo na kung gustong imong imuon, supaka ng di mayo. Ako supak ikog di mayo. Pero suportado mo nako kamong tanan naghimog maayo, kamong nagnegosyo, nanginabuhig tarong, nagtrabaho, nagkayod, nagdouble efforts, naningkakay, naguma, nangisda, bisag kinsa mos katilingban, basta maayo, suportado ta mo, saludo ko ninyo. Gusto kong madato mo. Gusto kong moasinso mo. Mabita kong sige ampo, if you notice, Lord, pour all your blessings, favors, surprises, privileges, open doors to all your people. I am not praying for me. I am praying for all of you. Nga paboran mo, panalanginan mo, binisyonan mo. Because it's my joy nga makita mo nga niasinso na iduol mo sa Ginoo. Nindot ang inyong kinabuhi. Period. Mao ko ni akong joy. Ang kalipay ninyo, kalipay nako. Ang kasakit ninyo, kasakit nako. Believe me. Sakit na kung makadungog na mamatay, na inalisgasya, kumuto akong kasing-kasing. Nya makadungog kurog na niasinso nindot ng kinabuhi, nakapasar, nya successful na siyang career, iyang kurso, iyang kinabuhi. Lipay ko. Ingana ra, do not resist. This is what I learned sa usa ka author. Do not resist the flow of your life. One of the reasons nga ang tao sige ka fatigue, sige ka stress, sige mo kag-resist sa unsay tabo nimo, if there is a change sa imong kinabuhi, go with it. And that's what I practice. Pawaon ko sa kipuyan, baling kog lang balay, I will do it. Because boss, Edsel, transfer your office, I will transfer. Tigsupak uroy og mga changes sa imong kinabuhi. Ingani ra, kasimple ang akong gi-practice. Why pressure? Kay you are just going with your flow of life. Ang ato manggong weakness, sige tag-resist, di kita gusto nga usog, kausaban, kalainan. Kay naka-pattern na magustong utok nga mauni. Nya pag na-changes gamay, may stress ta, mafatig ta. That's my weakness before, but not now. Ug mao po niya akong nakita nga usas naka-stress nato, not because of what are happenings in our individual life. Listen to this. But because of what are happenings in your surroundings. Sige kag supak, sakitan ka, mag-uul ka kayong uban, nindot ang ilang kahimtang ikawa pa. Mga naka-stress ni mo, nga madig malipay ka o malipay sila. Nga madig ay o malipay kang niasinso sila. Nga madig malipay kang hayahay na sila. Right? Nindot pa yung pamati, nalipay ka tungod nila, pero mo resist ka, may stress na ka. Mo nang go with the flow in your individual life and in the lives of other people. Go with that flow. Do not resist. This is what I learned. Kay kung sige kag resist kay uban, nag-una nimo, wagi kay kapalaran, sige ra kasakitan, sige ra kag ka-hurts, ma-fatigue ka, ma-stress ka, ma-pressure ka. Mo na unsay changes sa imong kinabuhi ala, go with that. Unsay changes sa imong palibot, go with that. Be grateful to God for the change. I know change is painful, but it is very helpful to develop your character. And you know what? The constant of this planet Earth is change. Kausaban. Mo nang ako, gipractice na ako na posible along the road na kausaban. And I want to prepare everything for the changes along the road of my journey. Kay mao na itudlo ni John Maxwell, much better that you are prepared always. Because once there is a breakthrough, momentum that will attack you, that will come in your individual life, you are prepared to do it, to have it.
And this is the reason why, according to Bo Sanchez, why God never pours blessings to you yet. Because God says that you are not yet prepared for this great change sa imong kinabuhi. Kunang, go with the flow of your individual life. Kung ikaw saban, go with the flow. Ayaw nag-resist. Imong salary mikunod, hangad na las langit, Lord, dagay kog laing way, nga kung sweldo madugangan ni, in one way or in another, nga pamaagi. Ginoo, minus magkukita ron. Ayaw na nag-resist na. Usay, ma-stress ta kay gamay kog kita, gamay kog income. Ako bitaw nagnegosyo ko, nagtuo di mo kada adlaw dag kog income. Di pod. Ni adlaw nga tabla, ni adlaw nga igo rang kita, ni adlaw okay kayong kita. Di na nimo supakon kay mao nay patterns kinabuhi kun magsige kag imot diya kay gamay kag kita, si kag kasapot like what the other employers are doing. According to what I heard, pag uking kita, ang ilang mga agalon, nga aglang, dagway ko no, smile kayo, pero gamay kita sa puton. Muna akong gimin, nga mo resist ka, sa unsay nitabo, may stress ka, go with the flow. Ingana, ko sa una kahuyang, pag nagalit changes kong ginabuhi, dali kayo kong ma-fatigue, may stress, mapiktuhan. Kung sa galit changes sa imong palibot, environment, dali kayo kong apiktuhan. Pero karon di na. Ngano, I came to the point nga nakarealize ko, people of the living God, nga go with the flow sa imong kinabuhi. Kung ay changes, gipaboran ka, go with that. Kung ay kausaban, go with that. Kung ang uban, gipanalanginan, go with that. Ayaw nagsupak, ayaw resist. Cooperate na lang. Suportahin na lang. Kung say changes nimo, suportahin. Kung say changes sa uban nga maayo, suportahin. This is the bottom line of our gospel. It's all about being supportive sa maayo. Resist for what evil nga nahitabo sa imong kinabuhi or sa uban. Santiago 4 City, sukli ang yawa. Resist the evil. Sukli. Mao pa ang sugo according to our scriptures, kung dautan, sukli, pero maayo, suportay. Muna, kung tanaw niyong maayo kung gibuhat, suportay lang ninyo, ano na magsupak? Right? Kung tanaw ninyo, nakita ninyo, nga mao na dapat para nining mo ministeryo, ano na supakan ninyo, suportay na lang ninyo. May stress kin mo. Kaya may mga tao na stress tungod sa akong presensya, may mga tao na stress tungod sa akong giwali, na stress tungod sa akong mga nahimo, na stress tungod sa favors Ginoong yang gibubo nako. Kung may stress mo tungod ana, kamuloy dili ako. Kaya ako nagampo bra ko ninyo para panalanginan mo. Kung masinso mo, manindot niyong kinabuhi, hayahay mo, nanganlagad mo, nanindot ninyong pamuyo, then it's my happiness, it's my joy. Matthew 11 yung si Kristo, Amahan, salamat. Salamat. Kaya ang kaalam, wa ni mo gihatag sa mga bright, imong gihatag sa mga ordinaryo. Meaning, si Kristo kapasalamat sa Amahan, tungod sa pabor, nagihatag sa Amahan sa iyang mga tinunan. And this pattern is what they call highly recommended to each one of us. Ngayong ng Diyos, Amahan, thank you sa pabor sa kong silingan, sa pabor sa membros kong pamilya. Ug labos tanan, thank you, Amahan, sa pabor ngayong gibubo sa kuha. Ingana lang kasimple. Ay nagresist, suportai ang bisan kinsang naningkamot nga muli build up ang ilang status sa kinabuhi. Suportae ang gustong mangginoo. Suportae ang gustong masinso. Suportae ang gustong maghimog maayo. Suportae ang mutabang nining ministeryo. Suportae ang gustong mamati ni Edsel Clusas. Suportae ang gustong mo simba. Suportae ang gustong mo dawat sa sakramento. Suportae ang mga tao nga gustong bag-uhon ang ilang kinabuhi kay si Kristo miriak sa dihang ang mga apostoles once and for all nahimong kaymanan sa pagbabag. Ingon si Kristo, do not do it again, please. The kingdom is for these children, is for everyone, is for everybody. And this is what I believe. 1 Timothy chapter 2 verse 4, ang langit is for all, kaya ang gustos ng malangit ang tanan. Muna kung ay gustong taong malangit, mangginoo, magbago, suportae. Ayaw supaka. Kaya ang imong pagka-being supportive matters. Kalipay sa Ginoo na imong suportaan ang uban sa ilang paglambo, pag-asinso
sa ilang pagkatao. Thank you for joining. Thank you for watching. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus your healer, provider, the source of miracles nga inyong gikinanglan. Ako magampo na din ta ka magsigig supak, babag, or babag sa uban sa ilang pag-asinso, sa ilang pagduos, Ginoo. Ako magampo nga matuman tang rasos, Ginoo, nga nung ipakatao ka, aron suportaan nimo ang uban nga mobalik sa Ginoo, magkinabing matarong, maasinso, madato, kana, nya mao gini akong gi-practice everyday mo nang sige og ampong, madato mo, masinso mo, tagaan mo pabor, panalangin, grasya. Mo na sige na kog ampo everyday, and hopefully inyo po kong iampo nga mahimo po na sa akong kinabuhi ubas kong pamilya. People, ako nagtuo nga kung makitas Ginoo nga very supportive ka sa unsay maayo, pilo-pilo nga panalangin ibubos Ginoo sa imuha. As I declare healing, miracles, blessing, favors, prosperity, abundance to come down in your lives, in my life, in Jesus' mighty name, with the Holy Spirit, uban sa pangaliya, sa langit nung inahan, Mama Maria. Saan saman sa anak sa Espiritu Santo, Amen. The Word has been fired to it. God loves you.